shit up. What is your profession? Well, it's based on facts, no? Kasi sabi ko nga, kinote ko kanina, no, yung speech ni Senator Risa Ontiveros. Ulitin ko lang para sa inyo kasi baka malayo sa microphone kanina. Nakalagay doon, alam ko po na ang daming kalat ni Duterte. Na hirap tayong linisin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang nanunuot sa ating lipunan, parang mansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. And so nakikita ninyo na meron na siyang bias. Ngayon, kanina sa budget, sinasabi niya na, this is a duplication. Sinasabi ko naman, hindi naman tayo pwedeng humindi sa mga taong lumalapit sa aming opisina Kasi opisina ng gobyerno yan. Pwede bang magsabi ang gobyerno na, ay nako, hindi kita pwedeng tulungan. May oath ako. Ano sinabi ko doon? To do justice by every man. So, ibig sabihin, hanggang sa makakaya ng opisina, ng Office of the Vice President, ay magbibigay kami ng tulong. Depende kung ano yung tulong na hinihingi ng tao. Yan yung example ng politicization ng budget. Yung mga ganyan. Pinag-uusapan nila, kahit na i-deny nila, pinag-uusapan ng members of the House of Representatives. Kasi meron pa naman kaming mga kaibigan dyan sa loob na hindi lang nagsasalita dahil takot daw sila. So sinasabi nila, it's openly discussed yung impeachment. Naku, hindi ko alam sa kanila. Basta kami, inaantay lang namin ang kanilang gagawin dahil expected na yon na gagawin nila. Kasi ano ba ang gusto nilang gawin? Gusto nilang pabagsakin ang pamilya Duterte sa politika. At hindi lang siguro politika, sa personal din. Dahil sinama nga nila yung asawa ko, di ba? He's a private individual, pero sinama nila sa harassment nila. Example lang kung ano yung, playbook. Doon kay President Rodrigo Duterte, nakikita nyo, di ba, merong quad committee ng House of Representatives na iniimbestigahan yung kanyang mga desisyon noong siya ay Pangulo pa. Tapos, meron tayong ICC na complaint against sa kanya. Tapos, merong plunder cases na final against President Duterte. Tapos, doon tayo papunta sa akin. Hinahabol-habol nila yung confidential funds. In fact, nung sinabi ko, to express goodwill, sabi ko, at saka para hindi na tayo magkagulo, sige na, we'll shoot blind sa projects namin. Huwag na natin gamitan ng confidential funds. Pwede pa rin naman yan, pero mas mahirap. Kasi you cannot purchase information. You cannot give rewards. Hindi mo mamahahanap kung ano yung tinatarget mo sa security issues and peace and order. Tapos, itong impeachment na pinag-uusapan nila. Tapos narinig nyo, di ba? Anong play ni Castro? Ang sabi niya, kukunin namin lahat ng mga papeles sa loob ng COA. Saan ka naman nakahanap ng constitutional body, constitutional commission, at ang House of Representatives, uutusan niya ang isang independent commission na ibigay mo yan lahat sa akin. Ano, sila ang mag-audit? Hindi pa nga tapos yung audit. Pero alam na natin, nahahabulin nila dyan ang paninira nila sa akin. Tapos, pumunta tayo doon sa aking kapatid at sa aking asawa. Pinailan nila ng drug smuggling cases.
based on ano? Based on name dropping, based on chismis, based on hearsay. So nakikita ninyo yung gusto nilang mangyari. They want to project the family as corrupt, as criminals, as walang kwentang mga tao, kundi para sa pansarili lang nila. And bakit ba? Bakit? And all because, sabi ko nga, sinabi ko na dati, we are a threat to the perpetuation in power of people na interesado maging, sabihin na natin Prime Minister, kung matuloy yung niluluto nilang tsa-tsa, o President, kung hindi maluto yung tsa-tsa nila. Depende ma'am sa tanong nila. Kung kaloko naman yung tanong nila, di ba dapat kaloko din yung sagot mo? Kung maayos naman yung tanong, maayos din naman yung sagot ko. Nakita niyo naman kanina, nung nagtanong na si Senator Grace Poe, sinagot ko ng maayos. Sa amin po kasi, we put lines. Hindi po kami nagkikriss-cross ng problema namin. Tulad po ng sinabi ko sa amin mag-asawa, kung issue niya yon, ang drug smuggling, siya lang ang magsasalita, siya ang mag-aasikaso. Yung issue ko sa confidential funds na tinitira, sa COA na hinahabol, sa impeachment na pinag-uusapan, sa akin din yon. Ganun din kami ni Pangulong Duterte. We have different set of lawyers for ICC. So iba yung nagtatrabaho para sa kanya, iba yung kinukonsulta ko para sa akin. Hindi. Hindi, I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo ako, diretso kong sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya tumakbo akong mayor. Kasi ano bang pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Tapos, pagkatapos ng filing of candidacy, lumapit na sa akin yung magkapatid na Marcos. Sabi nila, hindi kami mananalo kung hindi mo tutulungan kami sa Mindanao at sa Visayas. Sabi ko sa kanila, okay, sige, dahil maraming big ticket projects si Pangulong Duterte sa Davao City, sa Mindanao at sa ibang lugar pa ng ating bansa na gusto nating mapatuloy. Kaya nga, di ba, tumakbo kami on the platform of unity and continuity na hindi natin nakikita ngayon na saan na yung mga big ticket projects. Wala na lahat. Unappropriated. So, pagpaalisin nila ako dito or impeach nila ako, hindi kawalan sa akin ang posisyon na Vice President. In the first place, hindi ko naman gusto tumakbong Presidente. Hindi ko gusto tumakbong Vice President. Tumakbo lang ako dahil kailangan mapatuloy yung development projects sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon. At naisip ko at that time, if I am Vice President, patututukan yung mga proyekto na yon na, okay, wala na rin lahat ngayon dahil unappropriated na sila lahat. Of course not. I do not regret running for Vice President. Kasi imagine ninyo, kung ako mayor ngayon at hinahabol-habol nila ako dahil alam nilang
pwedeng tumakbo ito sa 2028. Diba? O, diba? So, bakit ko nire-regret yan? Hahabulin nila ako. Alam nyo, kahit matanggal nila ako as Vice President, hahabulin nila ako until the day na maupo sila sa 2028. Ano? Ngayon na. Ano? Alam, mahirap sagutin ang 2028 kasi imagine niyo, pagbaba ko dito, nahulog ako doon sa hagdanan. 'Di ba? Namatay ako bukas. Sayang yung paghahanda ko. Sayang yung paghahanda ko dahil ang layo ng 2028. Dapat magplano for 2028 sa 2027 at fourth quarter ng 2026. Wala akong planong ganyan. Yes, ma'am. Wala naman kaming, ano ba sinabi nila, huwag kami matakot. Hindi kami takot. Hindi kami takot. Sumasagot lang kami sa kanilang mga atake sa amin. At gusto lang namin ipresenta sa taong bayan ang isang perspective na ginaganito kami dahil we are a threat politically and for power. Do I regret helping? Do you want to answer that question? Or alam mo ba ang sagot? Senator Amy? Senator Amy Marcos? Magkaibigan naman kami. Kasi ganito yun, sabi ko nga kanina eh. Inisip ko na yan eh. Sinabi ko kanina eh. Kung hindi naman ako tumakbong Vice President, mayor ako, hahabulin pa rin ako eh. Hindi nga natin alam kung sinong mananalo nun eh. Kung hindi ako tumakbong Vice President, hindi siya ang President. So likely yung isa ang President. Lalo na yun. Kita nyo nga doon, di ba? Tanggalin daw ang... Ano? How would I protect myself? I hire lawyers, ma'am. Yan na lang naman kasi talaga ang magawa ko. Pero kung makikita nyo, hindi na talaga sila sumusunod sa batas, sa harassment nila. So, tatanggapin kung ano yung darating. Kaya sara-sara. Ako, lumaki ako sa politics. 9 years old pa lang ako, mayor na ang father ko. So from 9 years old until today, wala akong ibang ano ba tawag dyan? Wala akong ibang universe, kundi pag-aaral, nung ako'y nag-aaral pa, and politika, nung natapos na ako nag-aral. Wala akong problema maghiwalay tayo sa politika. Diba? Kasi hindi naman talaga natin ma-define kung saan tayo bukas sa politics. Kasi eleksyon ng ang ating mga public officials dito may eleksyon Kaya hindi natin alam kung saan tayo papupunta bukas. Wala akong problema. Maghiwalay tayo lahat. Diyan kayo lahat. Dito ako mag-isa. Ang hindi ko nagugustuhan ay yung pambabastos. Yun. Pwede naman tayo maghiwalay sa politika Huwag lang maging bastos. Thank you. What is your profession?